Ketchup, kwentuhan tayo. Okay, magandang gabi po mga kaketchup. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol dun sa privilege speech ni Speaker of the House, Congressman Alan Peter Cayetano. Ganda po yung umpisa niya dun eh. Pinapagalitan niya yung yung ABS-CBN management, no? Talagang makikita mo paano niya pinupukpok, no? Ang nakakalungkot, bigla po siyang may cambio. Bigla po siyang may sorpresa. Panoorin natin. Some of your reporters, and let me emphasize again, some reporters or in the newsroom of ABS-CBN repeatedly say, di ba sabi mo, ikaw mismo ang mag-on ng transmitter kung sa pilitan isasara ang istasyon. Yes po, I said that right outside this hall. I said it based, of course, on the premise and on the promise of NTC and on my consultations na hindi isasara. But I did say it, na pagka pinatay, ako mismo mag-on. Pero ang sagot ko sa hamon nyo, hindi ba voluntarily pinatay nyo yung transmitter nyo? Wala pa naman nag-enforce dun eh. Pwede naman kayong pumunta sa korte. Pwede kayong humingi ng temporary restraining order habang nagro-broadcast pa kayo. Notice pa lang na sa inyo order. If the order is illegal, padalan mo ako order sa bahay na lumayas ako sa bahay ko. Alam kong bahay ko yon. Pupunta ako sa korte, hindi ako voluntary alis sa bahay. But I respect yung diskarte nyo. Yan ang naging strategy, yan ang decision nyo. Maybe you wanted to humble yourself before the law. Maybe gusto nyo magpaawa. Hindi ko alam. But I respect your decision. But kayo sa ilan lang naman, na paulit-ulit play, sinasabi, sabi mo, i-on mo eh. Paano ko i-on eh, kayo nagpatay? Pero ngayon, sa araw na... Okay, mga kaketchup, medyo bitinin ko muna kayo at mukhang malapit na. Hindi ko alam kung may inis kayo o matutuwa kayo, no? Ito na, may sasabihin na siya dito eh, pero magandang medyo alalay po muna tayo. Ulitin ko po, hindi ko po gustong mawala ng prangkisa ang ABS-CBN. Ang sa akin lang po, dapat umiral ang batas. At dapat po, ang masunod po yung batas, no? At dapat sumunod po tayo sa batas. Kung ano yung bawal ng batas, syempre huwag natin gawin. At kung ano naman po yung nararapat ipataw ang batas, ayon sa konstitusyon, gawin po natin, di po ba? Ito po, tuloy po natin. Para wala na tayong pagtalunan, para matapos na yung usapan, we will begin the process of turning on your transmitter by giving you a franchise until October 31, 2020. Ayun na nga po, mga kaketchup. Bali, ang privilege speech pala tumutumbok doon sa bill na ipapasa po para po mabigyan ng provisional franchise ang ABS-CBN. At di ko po alam kung ito po ni-review na nila doon sa mga pasubali ng Saligang Batas ng Pilipinas, kasi alam naman po na paano po binabasa ang bill sa Kongreso. Mga matataas na ang kaalaman tungkol po dito sa mga pagpasa ng bill para maging batas, yan po first reading, second reading, third reading, tapos po iakyat sa Senate, tapos sa Senate hearing, iakyat na po yan doon sa Malacanang. Dadapo po yung bill na yan doon lalapag po yan doon sa mesa ng Presidente ng Pilipinas, kay Presidente Duterte. At yan po, paglapag niyan, syempre babasahin po yan ng Presidente ng Pilipinas. Bahala na po siya kung anong gagawin niya dyan. At
siya na magpapasya. Pero ito pong sinasabi kong to kay Speaker Cayetano, itong ginawa po niyang to, ano po ito sugal ng political career. Hindi ko alam kung anong takbo ng utak niya rito, no? At meron din po kasing pasubali ang saligang batas ng Pilipinas na dapat pagdating po sa paggawa ng batas, pagdating po sa bill, dapat po sumasang-ayon dun sa ruling ng Kongreso. Yun na nga po yung mga reading, no? 3 reading po, ganon. Pakitama po ako kung ako po ay nagkakamali. At masasabi ko itong ginawa ni Speaker Cayetano ay sugal sa kanyang political career. Hindi natin alam kung ano ang nasa utak niya o diskarte niya, pero ito po ay matatawag kong sugal sa kanyang political career at political ambition. Ito po, tuloy natin ang pakikinig. Makimanood po tayo at matututo tayo dito. We will not pass the buck. We will have the hearing. Tatapusin namin to at tao magja-judge kung dapat kayo bigyan o hindi ng prangkisa. To this measure that we have filed today, I am now sponsoring. We will provide ABS with a provisional franchise or with a full-blooded franchise with limited period until October 31, Okay 2020. po. Yun na. At binigyan po ng full-blooded franchise. Sabi niya, full-blooded franchise daw. Simula sa Mayo hanggang October 2020 po. Malamang yung October noon na katapusan ng October, ano? Ayan, medyo ewan natin kung ano po sasabihin ng mga tawag din, yung constitutionalist. Tingnan natin kung ano po yung sasabihin nila. Tiyak, yung isa pong abogado, si Attorney Gadon, sigurado mag-iingay po yun. Abangan po natin yung sasabihin niya tungkol po dito sa ibinigay na ABS-CBN Provisional Franchise Bill na mag-uumpisa po sa Mayo hanggang matatapos po ng October 2020. Ang problema po nito, ang bilis ang bilis. Actually po, pagkatapos po ng na yan, napanood ko dun sa may interview na agad siya kasi tinapos ko yung privilege speech niya na yan. Binanggit niya nga na doon si Ted Filon at malamang may interview po yan. Tingnan po natin, hanapin natin, mag-research tayo. Mabilisan pwede pala yun, railroad. Tama ba yan? Tanong ko ngayon, naayon ba yun sa saligang batas? Ni railroad. Sila lang, wala po dun yung mga oposisyonista, yung mga nagpo-protesta. Yung si Tamano, yung babae, yung chairman ng PICTAP. Ewan ko kung na rin ang sasabihin ni Kalida, although meron pong nakasampang usapin pa sa yung kuwaranto doon sa Korte Suprema. Tingnan natin siguro abangan po natin kung ano po ang mga mangyayari sa mga darating. Ito, parang telenovela ito, nakaabang tayo. At ang talagang kaabangan pa natin dito, yung bill doon sa mesa pagdating doon sa Malacanang, kung ano mangyayari doon sa bill na yon, yung provisional franchise bill. Pipirmahan ba? Hindi ba pipirmahan? O ibibito? Mabilisan siguro pagkatapos niyang usapan na yan, may reading na kaagad. Ang tanong ko, yung 5 years grace period for renewal, napakahaba na nun pero pwede nyo palang matrabaho kaagad ng ilang buwan lang para maipasa kaagad yung bill. Pwede pala yun. Pwede naman pala bakit naman hindi nyo inasikaso nung since 2014 hanggang May 2020.
At ngayon nga, mayroong provisional franchise na ilang buwan lang, May ngayon, May, June, July, August, September, October. That is 5 months. 5 months. Kung maaprubahan yan, hindi na pala kailangan yung 5 years. 5 months lang pala, pwede nang mapirmahan yung renewal ng franchise. Mahirap po yan. Mahirap yan. Hindi ko talaga maintindihan. Naguguluhan ako dyan. Yung 5 years nga, napaso yung prangkisa ng ABS-CBN. Tapos, eto ngayon, mayroong provisional franchise bill. Sa loob lang ng 5 buwan. Mahihilot nila. Ganda yan magbantay tayo, mga kababayan. Magbantay tayo at delikado. Dating sa mga darating na eleksyon, merong isang channel dyan. Mabango sa kanila ang isang kandidatong to. Tandaan natin, magbantay tayo kung sino yan. Basta, kung yan, mapipirmahan ng Pangulo, tiyak, merong isang kandidato o presidentiable na magiging suki for building up na talagang siguro may mga pangako ito ayoko na hindi natin alam bakit ganito kabait ang ating Speaker of the House, hindi natin alam, pero tiyak ko pagdating po ng eleksyon, national election, merong isang kandidato na suportado ng isang television network. Tuloy po natin ang panonood. Within which both the House of Representatives and the Senate will hear the issues being raised for and against the renewal and assess with complete impartiality and fairness whether or not the network shall be granted a franchise for another 25 years. We cannot, in good conscience, sweep the accusation under the rug and proceed as if nothing happened. As we have always promised, these hearings will be fair, impartial, and above all, thorough. Yan na nga po. At natapos na, meron pa po kasing interview ni Ted Filon sa ating Speaker of the House. Panoorin po natin ito. Panoorin natin. So there's no doubt, Ted, that we recognize the importance of the work of ABS-CBN. Speaker, this is really very crucial and critical. As you know, yung order po ng NTC ay dalawang bagay. Una, sabi niya, yung franchise yung expired na, at kinakailangan kayong wag na mag-broadcast effective immediately. Alright. Pangalawa doon, you're given 10 days to explain to us bakit hindi namin babawiin ang inyong frequency sa kawalan ng franchise. Yung 10th day, sir, will fall on Friday, kayo pong Biyernes. Sir, alam po naman natin na maaari ka magkaroon ng franchise, pero pag wala kang frequency, useless. But some people, some corporations have a frequency, kahit walang franchise, nakapag-broadcast, alright? So, sir, paano kung tutuhanin po ng NTC sa anumang paliwanag ng ABS-CBN at bawian ang network ng frequency kasi wala pa kaming plan. Sinamantala ni Ted Filon yung pagtatanong sa Speaker of the House at nagbibigay ng punto ang ating buthing Speaker, Congressman Alan Peter Cayetano. Alam niyo po, para sa akin dapat yung mga ganyang tanong, para sa akin parang hindi yata maganda. Alam niyo po kung bakit? Meron po din sa saligang batas ng Pilipinas na hindi ka dapat gumitna sa mga ganyang usapin. At mukhang hindi na yata nagtrabaho bilang Speaker of the House si Congressman Cayetano dyan. Bakit ko po nasabi? Ikaw po ang Speaker of the House. Ikaw ang tumitimon sa mga representatives ng bawat distrito, ng bawat syudad. At ang trabaho mo po tumimon. Opinion ko lang po ito. Huwag naman po sana akong pag-isipan ng hindi maganda. Kasi meron po talaga sa saligang batas, bawal po yan Yang nagbibigay ka ng opinion sa isang usapin, bawal po yan. At hindi po yan na nararapat na tinatanong ka ng isang
ng isang broadcaster na ang kanyang pinaglilingkurang television network ay may problema. Tapos nagbibigay ka ng iyong opinion. Sabi nga po niya dyan, sinasagot niya, hindi isang speaker, kundi opinion daw yun ng isang abogado, sabi niya. Dapat hindi ganito ang salita ng isang Speaker of the House. Dapat po ang isang Speaker of the House maalam. Tinitingnan niya rin kung sinasamantala na siya nung nag-i-interview sa kanya. At dapat talaga hindi siya sumalang sa interview kasi lumalabas para na pong may conflict of interest na po eh. Bakit conflict of interest? Speaker of the House ka, tapos nagpapa-interview ka sa isang reporter na ang pinagsisilbihan ay isang television network na meron pong usapin sa prangkisa. Actually po, yung prangkisa wala na eh. Kung titingnan niyo po wala na po yung prangkisa eh. Pero dapat hindi na po siya nagpa-interview dyan. For delikadesa. Bakit ganyan kabait ang ating Speaker of the House? Saka maraming nasalbahing mga laborer yan. Meron mga trabahador yan na ilang taon din na hindi naging regular, kundi na natiling kontraktor hanggang sa tinanggal na nila sa trabaho. Ikaw ang timon ng House of Representatives. Mga ilang daan na congressman ang iyong igigiya. Pero nandyan ka, at ikaw ay nagsisilbing legal counsel. Kasi sabi mo, opinion na ng abogado ang sinasabi mo eh. Tuloy po natin ito, mga kababayang nagbabantay sa telenovela ng prangkisa ng ABS-CBN. Quick points doon, Ted. No? First, ang pagkaalam ko, standard lang na ilagay yun doon sa cease and desist. Okay. Secondly, ang pagkaalam ko, they're asking you to explain. Diba? So, dapat yung mga abogado nyo masabi na pending, in fact, tapos na yung second reading by today, God willing, mamaya. So, dapat hindi tanggalin. And third, this is my personal opinion, not as speaker but as a lawyer. Pag ginawa yon, ibang usapan. Ayan na nga po ang sinasabi ko. Kita nyo doon sa daloy ng usapan na yun, nagbibigay na siya ng opinion niya. Bilang abogado. Tinatalakay na po. Dala-dala po yung... Ako po kasi, ang ugali ko, pagka ako po medyo nalilito dun sa mga dumarating na mga subpina, resolution o decision ng korte, dinadala ko sa abogado. Tapos yung abogado, nagbibigay po ng opinion. Ganun po nangyayari ngayon sa ating Speaker of the House. Siya na po ngayon ang abogado ng ABS-CBN. Kasi po, nagtanong si Ted Filon pinakita yung pinapasagot sila within 10 days. Tapos, sumagot po siya. Sabi niya, standard na daw yung 10 days na sagutin. At dapat daw, sabi niya, kita nyo sabi niya, dapat daw yung mga abogado ng ABS-CBN, umaksyon, o gumawa ng sulat na may pending na usapin doon sa Congress. Kita nyo yun? Foul yun, foul. Yun ang foul. Bakit ko nasabing foul? Hindi siya dapat nagbibigay ng ganong klase ng opinion. At sinabi niya po dyan, opinion ng isang lawyer, hindi na opinion ng isang Speaker of the House. Kakatakot po ito. Kailangan magbantay po tayo dito. Uulitin ko, hindi ko po gustong mawala ng prangkisa ang ABS-CBN. Ang sa akin lang dapat, yung kanilang pagkilos naaayon sa batas at naaayon sa saligang batas. Hindi po dapat nila mabiolate ang saligang batas ng Pilipinas. Nakakatakot po yan, mga kababayan. Lalo na po yung mga gusto na magpatuloy ang ABS-CBN. Lumagay po kayo sa gitna, maintindihan niyo po ang nangyayari sa atin. Tayo po magsasuffer neto. Kasi yung ABS-CBN, napakayaman na po niyan. Ang usapin po niyan, bilyon. Hindi milyon, bilyon.
Kaya nga yung mga artista nila, yung mga talent nila, nagwawala na May mga nagwawala na silang artista, yung mga talent nila. Bakit? Kasi malaki ang mawawala sa kanila, milyon. Sana po ang umiral dito ay ang rule of law. Tuloy natin ang panonood. Hindi na just following the law yun. Tinatarget na yung isang korporasyon. And you will now have judicial remedy. Diba? But even dito po sa Kongreso, no? That's one reason why we decided to act upon this right away, so that we don't complicate, diba? So, sinasabi ng NTC, sinusunod lang nila batas, walang franchise, therefore don't broadcast. Kung binibigay na ang franchise, ba't mo ibibigay yung iba, yung frequency sa iba? Remember, ABS is a publicly listed company. It's a big part also of our economy. May tama din to sa banking system. So all of these reasons are not a reason for us to just give you the franchise. But all of these reasons are reasons for us to be very careful of our actions. Di ba, hindi pwedeng bara-bara dito. Alright, sige po. So ito nga maganda pagkakataon po, Speaker, para ang lahat ng mga concerns na ito ay mailatag po natin sa tamang panahon at sa tamang... Natapos na po ang interview ni Mr. Ted Filon ng pabor ang mga malalakas, mga mayayaman, mga elitista. Kawawa talaga tayo rito. At sana po magbantay tayo. Kaya ako naniniwala ako dun sa sinasabi ni Brother Eli. Wala sa mga yan ang pag-asa ng bayan. Ang pag-asa ng bayan, ang pagdating ng Panginoong Jesus. Mahayag kayo, mabubuko kayo. Lahat ng mga natatagong lihim ninyo sa kalokohan ninyo, mga pang-aapi ninyo sa kapwa, pagdating ng Panginoong Jesus. Sigurado kayo, mahayag kayo at makakatikim kayo ng panghampas na bakal. Hanggang dyan lang po muna. Salamat sa Diyos, mga kapatid, kaibigan, kakilala at mga kaketsa.